Good morning mga kaloydi. Lalabas po kami at bibili si Mahal ng pang exchange gift sa Christmas party nila. Bali ngayon ang temperature po ay negative 17, feels like negative 24. So yung feels like po, yun po yung paghumangin, may added siya. Kapit. Kaya mahalaga po na naka-open na kagad yung heater ng sasakyan. Para pagpasok medyo mainit-init ng konti. Ayan. At ang upload po natin ngayon sa umagang ito, araw na ito, ang topic natin, yan, i-discuss ko po yung kadugtong nung topic natin nung last upload. Ano po? Na nagkatrabaho na si Mahal. And then sabi ko nga po dun sa upload po namin na sa loob ng 3 weeks may work na po si Mahal. And dapat yung 3 weeks na yun nag-a-adjust pa lamang po, nag-a-adjust pa lamang, pero naghanap na agad siya ng work. Okay, so bakit? Nawa ay makatulong po itong pag-usapan natin sa mga nagpaplano pa lamang na pumunta dito sa Canada. Okay? Okay, bakit mahalaga po na maunawaan po natin to? Kasi yung tinatawag po natin na expectations versus reality. Na pag nandyan po kasi tayo sa Pilipinas, parang ang stigma ay ganito. Pag nakarating ka na ng ibang bansa, lalo na rito po sa mga western countries, US or Canada, ay parang kumbaga parang ang pera ay parang parang sagana. So titingnan po natin yung actual po na karanasan po namin pagdating po namin dito. So iba-iba po, ito po yung parang pinaka foundation po nung atin pong discussion sa umagang ito. Iba-iba po ang economic condition ng bawat mga tao na pupunta po dito sa Canada galing po sa kanila pong home country. Ano po yung mga sinasabing economic condition na yon? Halimbawa po, kayo po ay sadya na pong may kaya sa buhay nung kayo po ay umalis po ng bansa po ninyo kung saan kayo nagmula. Okay? At kayo po ay yung sinasabi kong malalim ang balon at maraming balon. Ang ibig sabihin lang nun, marami po kayong passive income, sadya na kayong may kaya, pinanganak na kayong may kaya, galing kayo sa pamilya may kaya. So iba po ang adjustment po sa finances nun. Nung pumunta lang po dito, nasaktuhan lang po yung pera. Nagpunta po dito na nagbabaka sakali na baka mas magkaroon ng tsansa na umangat sa buhay. So magkaiba po yun, So sa kaso po namin kay ni Mahal at ng aming family, ang pagpunta po namin dito, dala lang po namin ay 2,000 Canadian dollars. Ayun. So saan aabot yung, at hanggang saan aabot yung 2,000 Canadian dollars, di ba po? So nasabi ko na po sa inyo na noong last na upload kung ano-ano yung mga binabayaran po namin dito. So yung $2,000 po na yon na meron kaming hawak, yun lang yun. At ang kasunod na naming income na aasahan ay yung tatanggapin ko na sahod sa unang buwan na pag-work ko dito. Kasi tayo na may pumunta dito na meron na pong job offer, at meron na yung sweldo sa kasunod na tawag din, Mahal? I mean yung pagdating nung sweldo, cut off. Ayan, pagdating ng cut off, yun na yung kasunod na inasahan namin. So nandoon yung tinatawag na sense of urgency ni Mahal na maghanap ng work. Kasi po yung susweldohin ko kapag kayo na kinuwenta nyo ay sapat na sapat lang yon na makabayad kami ng bahay, mga utilities. Kaso pagdating mo po dito, meron po kayong mga ma-realize na kasama pala sa budget yon. Okay?
Yung akala nyo dati, ang iniisip nyo lang, magbabayad tayo ng bahay, ng mga utilities, which is fixed expenses naman po talaga yun, ano. Maliban dun sa foods. Okay? Ang isa pang mahalaga kasi na magkaroon ka dito ay cellphone number, para ikaw po ay magkaroon po ng contact, which is syempre kami pong mag-asawa ay kailangan kumuha dahil po sa pag-a-apply po ng maraming mga bagay, hindi lamang sa trabaho kundi yung sa mga transaction mo po sa Government of Canada, kailangan meron kang cellphone number. Mag-a-add po yun sa inyo pong monthly expenses. Okay? And then nung dumating kami dito ay hindi pa po pasukan. 3 po yung anak po namin. Iba po ang gastos ng ang mga bata ay wala pang pasok, at iba po ang gastos na meron na pong pasok. Pangalawa, iba ang gastos ng summertime at saka ng winter time. Nadadagdagan po ang mga expenses kapag po winter time. Ano po? Kaya po ng added doon sa electricity, sigurado tataas yan sa gasoline na kinukonsume ng sakyan mo. Okay. Ano pa? Sa situation namin na kami po ay nakatira dito po sa Lloydminster, wala po ritong public transportation, hindi kagaya ng malalaking city na may mga bus ang city doon, kukuha ka lang ng mga card. Okay? Dito po ay necessity po ang sasakyan. So magiging kasunod na madadagdag sa magiging gastos mo monthly na fix ay kung ikaw ay magkaroon na po ng sasakyan, syempre yun po ay kinuha mo, pero ano po yun, ina-amortize mo po yun. Kung amortization ba ang tawag dito doon sa ganun, ano, yung ibig sabihin yung monthly payment mo sa car. So mag-a-add na po lahat yun. Pag kumuha ka ng car, may insurances po yun. Okay? Kaya ako sinabi insurances kasi may basic tsaka may tinatawag na auto pack. Pareho ko pong kinuha po yun para rin po sa sabi na natin protection. And then yung bahay po namin ay meron din po yung insurance. So nakikita nyo na po yung sinasabi ko expenses nung last na upload, meron pa palang mga added expenses. Yung sense of urgency na mahal na magkatrabaho ay nandoon. Habang pagdating mo rito ay naa-amaze ka sa mga dapat sa mga naobserbahan mong bagong kapaligiran, pero unti-unti po sa inyo magsisink in yung idea na meron talaga kayong mga babayaran, it's either bi-weekly or monthly. So in other words, pagka ako lang ang may work, mukhang mahihirapan po kami doon sa mga monthly expenses po namin. Lahat-lahat na mga fixed expenses, foods, mga kailangan sa mga pag-aaral ng mga bata, sa sasakyan, at yung mga basic na gamit. Kaya po masasabi ko po dito po sa Canada ay advantage po na ang mag-asawa po ay nag-work. Ano po? Advantage po 'yun. At syempre may mga ilang mga factors na nakakaapekto doon sa mga sinasabi ko, like na lang ng ano yung income ninyo, magkano yung income ninyo. Baka naman sobrang mataas talaga yung income nung pareho mag-asawa, nandun kayo sa high income category, o kung nandun naman kayo sa low income category, as long as dalawa kayong nagtatrabaho, sa tingin ko naman ay survivable po ang pamumuhay po dito. Ayan. Kaya yun po mga Kaloydi, sa mga nagpaplano po na kayo ay pumunta po dito, at tatantsahin po ninyo yung economic situation po ninyo. At sa una po, nakaka-amaze po yung pagpunta sa grocery, kasi parang yung $100 mo na Canadian dollars ay parang ang dami mo na siya mabibili compared sa pag nasa atin kang bansa na yung 100 ay kumbaga parang mas maunti ang nabibili mo. Pero marirealize mo din na yung $100 hindi siya ganun
kadaling parang kitain, ano, kasi per hour po dito. For example, ang minimum ay sa lugar namin magkano? 15 lamang po ang minimum per hour. So pag mag-even lang din siya, parang maa-amaze ka na, oh, ang dami nabibili ng $100. Pero gaano mo katagal makukuha yung $100 based doon sa trabaho mo at sa magkano ang rate mo per hour. Ang paggastos po dito ay talaga pong masyado pong kailangan mong i-consider kung talagang kailangan mo ba yung pagkakagastusan mo, o yung sinasabi natin na yan ba ay needs o yan ba ay wants lang. Sa umpisa parang parang ma-overwhelm ka ng, ay ang mura naman, ganun, lalo kapag kaunang mga buwan mo pa lang. Pero kapag ka nagwo-work ka na, nare-realize mo na ang per hour naman pala hindi ganun kalaki, yun, mapapaisip ka ng, gagastusin ko ba to o hindi. Sabi ko nga sa inyo, pati pagpapagupit, minsan pikit mata na lang yun. Ang pagpapagupit kong wara, 20, nagre-range siya $25 to $33. So maiisip mo minsan, worth it ba ng pagpagupit? Parang may mga ganong may mga ganong sabihin nyo extreme. Hindi po. Pag andito na po kayo, maiisip nyo po yon na ano bang pagpagupit ba ako o hindi. Ayan. Okay, so bago po ako magpatuloy, gusto ko lamang po ipaalala na ang pakikinig po ng mga istorya po sa Canada sa mga vlog ay nagmumula po sa iba't iba pong perspective. So mahalaga rin po makita nyo po yung context nung mga pinagmumula nung mga discussion. So sa aking senior po kanina, yun po ay doon po sa context na pumunta po kayo dito, na hindi kayo nagkaroon ng high income job. Ano po? Ibig sabihin, nandun lang kayo either sa law or nandun lang kayo sa gitna. At even kayo po ay nasa low income category po, ang masasabi ko po ay kaya pa rin po mabuhay, livable pa din po dito sa Canada or survivable pa din po. Kasi syempre, ang principle dun ay matuto ka lamang mamuhay kung ano ang meron kang income. For example, kung low income earner talaga kayo, at depende yun kung ilan yung anak nyo, wag kayo pong maghahanap po ng bahay po na masyadong mataas po ang bayad at masyadong mataas po yung wala mga inclusive po ng mga utilities na free. Kumbaga parang ganito, hanggat makakatipid sa bahay, yun ang number one na susi, ay yun ang hanapin po ninyo. Ang condition kasi ng mga bahay po dito minsan ay depende po kung luma o bago. So kung pupunta talaga kayo sa mga high end po ng mga bahay, medyo mataas po talaga ang bayad po ng rent doon. So for the meantime, kung nag-i-start pa lang po talaga, as long as may heater, as long as safe naman po yung environment, syempre yun ang hindi pwedeng i-compromise yung safetyness, ay magtiyaga-tiyaga po muna sa maliit po na sa murang bahay kahit hindi siya ganun kaganda. Kasi po eventually naman ay lalo kung mga temporary working permit holder pa lamang po tayo rito, medyo mas maliit po yung opportunity pagka hindi ka pa po permanent residents. Kumbaga sa pool ng mga applicant, ang mas madalas dyan ay merong edge po yung mga permanent residents na. So minsan napupunta ka doon sa mga job na kumbaga yun lang talaga yung nararapat sa status mo, parang ganun. Mag-adjust lang muna sa pamumuhay. Kasi pag naman kayo po ay nagkakaroon na ng mga experiences dito, tumatagal na sa trabaho, umaangat din yung sweldo, o kaya nag-upgrade po kayo ng skill nyo, ng education nyo, so tumataas din naman po yung sweldo. So ang susi lang po talaga ay magtiyaga sa umpisa. Okay, pangalawa, i-utilize po natin yung mga bagay na pwede nating makuha na hindi tayo masyadong gumagastos ng marami. For example,
kaysa bumili ka ng mga bagong damit na kumbaga mataas ang presyo compared sa mga used. Ang mga used naman po kasi dito ay okay pa din, so dun ka muna, parang ganun. Kung saan makakatipid, yung ugali natin mga Pilipino na matipid ay i-apply po natin dito. At wag nating sayangin yung mga resources. For example, sa pag-grocery, minsan bili tayo, sa umpisa nakaka-overwhelm bumili ng marami pero nabubulok o kaya ay hindi naman nakakain. Titingnan nyo po talaga kung ano po yung uubusin ng pamilya ninyo, kasi nagmamatter po yun sa bandang huli. Yung kala nyo $10, $5 na parang wala lang, tas nasayang lang. Pag naipon nyo po yun, marirealize nyo ba, ang dami pala naming nasayang na resources. Kaya po, kahit po low income earner, as long as kayong mag-asawa po ay may work, nag-uusap kayong mabuti, nag-strategize kayo, magtiyaga muna kayo sa mga simpleng bagay, ay makakasurvive naman po. Hanggang po mag-umangat po yung inyo pong mga skills o kaya tumatagal kayo sa trabaho. Yan. Pangalawa, yung second job po ay very common po dito. Very common po yun. Pag nagtrabaho ng halimbawa ay 8 hours, nag-extra ng 2 hours, 3 hours, as long as physically kaya nyo, as long as wag nyo namang i-compromise din po yung family po ninyo, kahit dapat may time pa rin kayo sa family, sa social life po ninyo, wag nyo i-compromise. Magmamatter din sa bandang huli yun, sa emotion po natin. Kung kaya po mag-double job, pwede po yun, makakatulong po iyon. Pero syempre, hindi na yung para sa mga high income earner, minsan yung mga high income earner baka 30 pataas, 25 pataas, siguro baka hindi na kailangan. Yung sa mga low income earner lang, as long as kaya. Kasi mahal, sa case po namin ay ayaw ko siyang mag-double job. Una po ay hindi naman po sa kasyang-kasya yung income namin, pero nakakasurvive naman kami. Pangalawa, i-consider ko rin yung health niya, ayoko naman na nagdo-double job siya tapos may nararamdaman siya sa katawan, yung mga ganung factors po ba. Pero sa case po namin ngayon, yun ang natutunan talaga namin. Gamitin mo lamang at magkaroon ka lang ng mga ang aspire mo lang muna ay yung mga bagay na needs mo talaga rito para mabuhay po kayo ng disente. And yung pag-angat ng income, magiging natural na lang yan balang araw. Okay, so yun po, sana po nasagot ko po yung isang katanungan ng mga naku-curious po yung mga nagpupunta rito. Livable ba sa Canada? Opo, livable po dito. Kahit po kayo ay low income earner lamang, as long as marunong po kayong magtipid at yun nga, magsipag ng konti, magsasacrifice na mag-extend ng hours kung kailangan mag-double job. And meron din naman po kayong mararamdaman na tulong galing po sa government. Sa susunod po na upload po namin, i-discuss ko po na nagiging livable din siya rito dahil din nakadesign ang program ng Canada, ang society, na makatulong in overall aspect ng mga, hindi lang ng mga citizens, hindi lang ng mga permanent residents, kahit din sa mga temporary foreign workers. So hindi ko po siya ma-discuss ng isang discussion kasi hahaba po masyado yung ating vlog. So ang conclusion ko lamang po ay ganito. Kung kayo po talaga ay nagde-desire ng bagong environment, nagde-desire kayo ng bagong lugar, at ang naisip niyo may magpunta sa Canada, yung expectation po natin, itama po natin. Kaysa baka po iba yung reality sa Pilipinas, iba po yung reality po dito. Culturally, meron po kayong mararanasan ditong adjustment. Emotionally, lalo na. Pero as long as alam nyo po ang inyong purpose o ang inyong reason bakit nyo gustong pumunta dito, ay yun po ang magiging dahilan upang manatili po kayo matatag po dito sa bansa po na ito. So hanggang dito na lamang po yung aming upload. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pagsuporta. So hanggang sa muli po, God bless us all.